Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Tangina, sobrang lamig dito, no? Lamig pre. Sisi talaga ako, hindi ko nadala yung jacket. At pala, tinanggap ko na yung offer mo nun na pahiram nun Tangina. Anyway, huwi na rin naman kami bukas. So, take on tease na lang. So, So, bakit? dyan, tol, nag-aircon pa tayo dito. Lakas ang tama natin. Tangina, Kasi lamig. pag nagpa-podcast, umiinit eh. Parang nakapagod din kasi magsalita eh. Kaya nilakasan ko rin yung aircon. Pero yun nga pare, kung nakikita ninyo, nasa ibang pwesto tayo ngayon. For your information lang pare, ito yung araw na nagbundo kami. So ngayon, gusto namin ma-maximize yung oras. Nag-rent kami ng room after ng bundok para, alam mo na, makapagpahinga kagad at the same time. Mag-content pa rin. Di ba tuloy-tuloy ang hassle pare? Tuloy-tuloy ang hassle. So, Yeah. kung makikita nyo man na medyo may kakaiba, pagpasensya nyo na sa ibang lugar tayo. Tsaka Ganda, medyo di ba? pagod din kami ngayon. Pagod pero masaya. Pagod na masaya. Yeah. Natulog ka ba kanina? Tulog ako. Actually, lahat tayo. Pagising ko, kayong dalawa naman ni Eko ang natulog. Si Chingising nun. Sabay kami nito. Sabay kami na, tapos may tumawag sa akin, nagising ako, tapos tulog kayo dyan. Hindi ko na alam pagka dating, tulog na ako. Pero alam ko na una to Ang bilis na ito makagawa ng tulog Chess kami, patulog na to Oo, nag-chess ngayon. Nakatulog na ako. So isa daw general ng Soy Army, puso ko nasa magsasaka. General ng hip-hop. General ng hip-hop. Hari ng hip-hop underground. Halo-halo na. Kasi ang gulo kasi nung nakasalubong namin kanina. Galing ka, di ba? Ang gulo nun. Dahil na nag-halo-halo din. Tinuro si Josh. Shoutout sa'yo, kuya. Nakita kami sa 7-Eleven, di ba? Bumibili kami ng mga trip namin. Oo. Kainin. Uy, sa daw, sabi sa kanya. Tapos tumawa. Sabi ko, ako po yun. Ay, ikaw sa daw. Josh on point. Nagkalito-lito na. Kapalit-palit na Ito naman, tumango din. Ay. Ayoko na lang siyang ayoko na siya mapahiya Kaya parang, alam niya pre, namumukhaan niya ako. Pero syempre, dahil lagi tayong magkasama. So, unang pumasok kayo, isa daw. Ay, hindi, Joshon Point. Kung ano na yung unang lumabas sa bibig na lang. Nakakatawa. Shoutout sa'yo, kuya. Shoutout sa'yo. Ang importante na na-recognize yun na yun. Joshon Oo. Point pare, sa lahat ng social media, kung gusto mag-amoy bad boy ng may crush pare, mga perfumes natin, lahat may stock pa. Right? And also check out niyo yung kaisa daw naman perfume niya sa Shopee. And pag lalaki ka, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media account. Ngayon ko naalala, sabi ko magla-live. Di pa tayo nagla-live. Para Mamaya, sa mamaya. Oo. Sa may tanong. May So tanong. yun. oh. Ay, sa may tanong? Kasi ito. Maganda nga yung tempo sa may tanong yung live, Sa may tanong. pare. Diba? Kasi safe lang doon. Ito Oo. kasing tatopic natin dito. Medyo controversial to. Baka ma-block ni Oo, Facebook. pare. dun eh. Meron mga ano dito, di ba? Ay, Sa may tanong talaga pinaka-safe, tama. Ayun, so... Kasi, nagbunto kami, di ba? Ano sabihin ko na ba? Wag, gago. Yan. Ito kami malapit sa Taal, guys. Kita namin yung Taal, nandiyan lang, Saya. Sobrang lamig dito. Yung nga, sabi nga ni Sa daw, ayaw namin mag-live ngayon kasi nga, yung pag-uusapan natin ngayon is sobrang controversial, sobrang Pero teka lang, wag bago tayo... international. Wag mo muna sabihin. sige, pre. introan Wag mo tayo muna. sabihin, Hindi na naman pre. ito. Ito naman siya. Ito naman si ano. Hindi kasi, Ah. ano kaya to? Sikat din to. Hindi gusto ko idagdag to sa isipin nila. Kasi nung nag-post tayo nung pagbundok natin, nakita niyo yung comment section, ang daming gustong sumama. Sama po, sama. Kaso yun, gusto ko na rin parating sa Address kanila. mo nga. Sige. Ako pre, gusto ko talaga. Ang sarap ng ganyan, sama-sama tayo. Kaso ang problema, hindi madali gawin yun Si Josh lang may ayaw, guys. Elitista si Josh Gago. Antay-mahirap. Ang Kung maririnig nila to sa kotse. Ako ba, kung maririnig ko may audio yung biyahe namin kanina po, tangin na maririnig yung tunay na ugali po. Kung maririnig lang nila to yung mga sa kotse. Hindi, kaya ako, gusto ko sabihin na ako gusto ko talaga yon. Ayan. Kaso, ang hirap lang basta umuo sa lahat na may-message sa amin na, uy, gusto ko sumama. Di ba? Ang hirap sabihin, oh, sige, kita at ganito. Mamaya, di na lang naman malaman ko sino lang magdadatingan dyan pag di ba? Madaming kasing madali lang sabihin sama, pero pag Di ba? paalis na, kakatamaran na. Alam mo, kaya nyo ba gumising ng 4 a.m., 3 a.m.? Kaya siguro ang
ang maitatanim kong ano niyan. O, kayo na lang di mag-usap-usap paano ba? Mag-brainstorm kayo dyan paano ma-organize yung ano na yan. Yung, Eto nga, speaking of organized, sali na kayo sa Telegram natin. Lalagay ko yung link dyan sa description below. Telegram group natin na kung saan kasali kami tatlo at makikita niyo yung mga updates natin doon. Admin kami doon tatlo. Admin kami doon. Lagi kayong nauuna sa mga balita, sa mga moves namin doon. Lalagay ko dyan. Sa baba, sa description. Click join, Telegram. Saka yung sama-sama, talagang plano namin yan. Kaya siguro, syempre, kagaya nga ng sabi ni Ching, hindi naman agad-agad kami pwede magtiwala lang na sama ka agad. Mamaya, may sumama na, durugista di ba? So, ang gagawin namin yan, siguro magsiset up kami ng ride lang muna. Tapos kung lagi kang sumasama, familiar ka na sa mukha namin, saka ka pwede sumama sa mga personal na Pwede. lakad talaga. At least may tiwala na kami sila, lagi ka nang kasama Kape-kape lang muna, no? Oo. Pero yung mga ganong medyo complicated, soon pare. Alam mo naman gusto rin namin yan, but hindi ganun kadali. Set tayo. Soon, tignan natin ng soon. sama-sama tayo lahat. Meet and greet or kung ano mapagplanuhan. Kwentuhan, pwede. Kaya gusto ko nga pare, pinaka-safe. Alam mo, naisip ko talaga, meet and greet. Pero may kakausapin tayong boxing gym. Para pag mayroon ng trip sa atin, yun pala, gusto mo suntukan, nandito na tayo sa ring Di ba? Tsaka Oo. yun din pala, buti pala pinag-usapan natin yan. Yung, kung halimbawa, may isang taga Cebu dyan na willing tayong i-accommodate. Talaga, At rekta. Oo. Specific, ha? Para mas madaling di na sila mag-iisip. Hindi mo na sila tinanong kung saan lugar talaga. Doon Sa Cebu. Diyan sa Cebu, basta Central Visayas. Hindi kasi, dito sa Manila, maraming flight kasi ng pa-Cebu, kaya talaga yan ang first thing sa utak ko. Okay. Yan yung marami, pre. Yung ibang hirap ng ticket nun Bagay. Mahirap, tapos mahal, ganun. Kaya Cebu talaga. Kung halimbawa, meron yun sa Cebu na willing tayong i-accommodate. Pwede. Diba? Para mas masaya. Tapos kwentuhan na rin. Mm. Sama ka sa podcast kung gusto mo. Yeah, kwentuhan. Saglit. Oo, Sama ka namin sa isang segment namin na may tanong, di ba? Pwede. Kung ano. So, sabihin mo na ba? Ha? Sabihin mo na. Hindi, yun nga, plano namin yun. So, stay tuned. Laging, make sure lang na naka-follow kayo sa amin. Nandun kayo sa mga Telegram, sa GC, or what, para pag nag-set kami, alam nyo na, ready na kayo, mapaghandaan nyo na. No? Gusto ko lang thank you yung mga naka-join sa membership natin. Salamat sa pagsuporta ninyo. Pang-kape-kape namin yan, di ba? Thank you. Maraming salamat. Pero walang sapilitan. Kahit di ka mag-join ng member, family ka pa rin. Sama ka pa rin sa anti-support family. As long as nakasubscribe ka. Nakasubscribe Kaya ka. nakasubscribe ka. At least kahit yun man lang, subscribe, notification, okay na kami dun. Okay na kami dun. Ito, hindi okay na rin ako. Kunwari, ayaw mag-member. Ayaw mag-subscribe. Oh, sige nga, ano yung sasabihin mo? Bumili ka sa Shopee ng Black Prism Ganda. tsaka sa TikTok ng Ganda. Okay. O kaya kung Seduce. may papadala ka, sa Better Living Paranaque mo na-erekta. sa LB Trading. Diba? Para sa mga sellers yan ng Shopee at Lazada. Yeah. Parang dami nagko-comment ng tungkol sa Epstein file. Na-curious ako. Ito na nga eh. Ito na nga pag-usapan natin, pre, na sobrang nire-request ng mga follower subscriber natin. Epstein files. Kasi naging usapin ulit siya, pre. Kasi nga, itong DOJ, Department of Justice ng US, inilabas na, pre, yung millions of files. Millions! Millions, pre. Hindi thousands. Hindi thousands. Okay, hindi lang dekado niya ginawa yun. Millions of files connecting Epstein. Grabe. So, nilabas nila. Hindi ko alam kung bakit, anong timing yun. But, yun yung, kaya naungkat ulit itong si kuya mo Epstein. Tingin ko possible, bago mo ituloy sa pag-ungkat niyan. Tingin ko possible political attack din ulit na naman yun na related dun sa... Actually, ayaw ko lang bitawan agad pero yun talaga yun. Kasi may pagkapalpak nga yung... May pagkapalpak, pre. Parang kontrobersiyang walang... Hindi naman lumanding ng maganda eh. Hindi malanding maganda. Hindi lumanding na maganda, pre. Ang daming butas. Pero Ang gusto nila i-connect yung gusto nila atakihin na politician. gusto nila i-connect. Oo, ganun. Basta, kumbaga parang maduming siya. Para siyang naging lang talaga, para naging pangkamot sa kati ng mga chismoso. Ganun lang ang Actually, nangyari. totoo. Kasi, usually pag government, pag meron silang expose na inilalabas, detailed, di ba? Para
walang madamay, malinis. Kasi Department of Justice yung naglabas, pre. Dapat aral yun. Pero the fact na nilabas lang nila yung 300 million, hinayaan na nila yung tao parang, ito may distraction kayo ngayon. Basahin niyo yung millions of files na yan. Bahala kayo ngayon. Without any explanation yet. Walang explanation, pre. Nilabas lang nila. Meron pa nga silang, ang sinabi nga nila, yung mga files na yun, redacted. Yung mga statement, redacted. Yung mga files, redacted. Meaning, kasi meron daw yung mga biktima, lalo pang nakompromiso kung ilalabas yung muka nila. Oo. So, meron na siyang bahid na may bahid na na-tampered, na pinakailaman na yung files. Pinakailaman na, oo. Hindi mo na masasabi na as is. As is, yeah. Oo. And also, hindi lahat ng files na yon is directly related sa tao. Kasi may Yan. sinama rin nila yung mga mga article. Yung mga article na, kaya makikita mo nandun si Tony Hawk. Yung skateboard. Skateboard, nandun, Snowboarder. minention siya sa Epstein file. So, pag narinig mo, Damay-damay na. pag narinig mo Dami Epstein nga, gulo. file, Tony Hawk, uy putang ina, anong mangyari? Pedophile na si Tony Hawk? Hindi. Kasi kahit article relating Epstein company, not Epstein itself, Nandun na rin. nandun na rin. Kasi ang nangyari, pre, kaya pala nandun si Tony Hawk sa files kasi gustong kunin ng isang company ni Epstein, hindi si Epstein mismo, gustong kunin endorser si Tony Hawk. Pero dahil sinearch lang mga tao, Tony Hawk, puta, pedophile ka agad. Huwag kayong tanga, hindi ganun yun. Kasi yun ang iniwasan natin. Gusto natin magkaroon tayo ng critical thinking dito, mga pare. Hindi porket sinabi yung isang celebrity doon, automatically is pedo PDF na siya. na PDF agad. na siya. Kasi yun nga, pati mga articles, isinama nila dun sa files. So, make sure na mag-isip. Putik na ako dun Di ba yung mga files.pdf? Tapos may relasyon kaya? Yung loko kasi itong mga to sa paggawa ng mga salita-salita eh. Hindi kasi na-demonetize kasi sa platform. Hindi, gets ko nga. Pero alam mo yun, related kaya Tapos talaga. file din. Oo, Makes sense. Pero going back dun, kawawa naman yung mga gaya nila Tony Hawk na kasi sinabog na lang yung file ng without Pre, any meron pa explanation. sikat na football player din. Egoy siya. Nakalimutan ko yung pangalan, bro. Ganun din. Nandun din siya sa Epstein file. So, nagulat siya. Nagulat yung mga tao. Tangina, parang tahimik lang naman to social media. Ayun pala, pati yung email niya kasi gusto niyang yung football player na yun, gusto niyang bumili ng private jet. It's just that yung plano niyang bilhin na private jet is pinaglumaan pala ni Epstein. So, ang kakontak niya is yung pilot, former pilot ni Epstein. So, dahil doon, sa email na yon, sinama siya sa file. Basta lahat ng sanga-sanga kahit hindi na directly connected kay Epstein, Basta yung business, sinama lahat dun sa files. Pre, kaya ang gulo nun. Ang gulo nun. Kaya nga nagkakatotoo tuloy na parang nilabas yun siya just for the sake na para matapos na yan. Oo. Para magkagulo kayo dyan. Bahala na kayo. Kasi kahit hindi, ang layo, pre, isinama nila dun. so parang sa sinasabi mo, sa sinihasat mo, isang malaking distraction yung pinaka-point nito. Oo. Para sa akin, pre. Pero disclaimer, hindi kami agree dun sa mga ginawa niya na posibleng ginawa niya na hindi pa naman napapatunayan kasi 'di ba yung iba? Napatunayan na ba? Na-prove ba? Guilty Na-prove ba? na, pre, yung charges niya about minor PDF. sexual, yeah. So, Ayun, nakulong na siya dun. Hindi namin inaano yon, sinusuportahan yung ganon, against kami sa ganon, no? Disclaimer lang. Pero parang kadududa na isasaboy mo lang dyan. Di pa na yung mga tao dadamputan ngayon ng info na chichismis tuloy. Chismis. Kasi parang ano rin yan naging gamit din sa kampanya ni Trump dati na promise niya na ilalabas niya yung Epstein files Sabi niya nga. Diba? Kaya parang, Di ba sila tropa? Kasi parang nadadawit din siya, di ba? meron nga yung kuha nga rin sa kanya. May picture, pre. But yung picture na yun, hindi naman yun secret. Oo. Ano yun, nasa isang open media party yun. Ng mga mayayaman elitista talaga. So again, agree ako na lahat sana nang nandoon, kahit hindi related, imbestigahan pa rin. Kahit si Trump, wala ko pakialam, imbestigahan niya para sigurado tayo.
Pero yun Tama. nga, ang question ngayon, siguro nagtatanong sila, sino ba yan si Epstein, boss? Paano ba naging mayaman yan? Paano ba naging sobrang mayaman yan si Epstein? Alam nyo ba, pare, kung Hindi ko bakit? alam, hindi ko alam. Ito, napanood ko lang din sa documentary to, pare. Alam mo ba, ito, chismis to, pre, ha? Chismis to, pero based sa documentary, ito yung gusto nilang sabihin, but not directly ni state nila. Ito yung gusto nilang sabihin. Yung may-ari ng Victoria's Secret, yung company na may-ari ng Victoria's Secret, somewhat gay. Dahil si Epstein is, magaling siya, pre. Maski yung mga naging ka-work niya, bro, alam na magaling siya sa business-wise, communication-wise, sagad. Pang-business na tao daw talaga. Yun ang tingin nila kay Epstein. So, ang ginawa ni Epstein daw is, binola-bola niya tong gay na may-ari nito hanggang sa doon siya nag-umpisa yumaman. Naging finance manager siya ng mga elite top of the business. Ibig sabihin, started from the bottom din talaga to si Epstein, tapos nagkaroon na yung private jet. Iba nang yaman niya, pre. Grabe Biro mo, din. manager, financer siya ng mga kilala mong brand, name it. Hawak niya yung pera. Victoria's Secret. Pero Diba? doon lang muna siya nag-start. Doon siya nag-start. Pero hindi ka Hanggang pa sa naging- sobrang yaman kagad nun, di ba, pag ganun? Oo. Doon siya nag-start. Pero dahil nga doon sa kilalang client yun, sikat na client yun, sunod-sunod na. Tangina, pag na-connect mo talaga yung right connect, no? Ano sila, pre? I'm gonna say, sila yung mga sinasabi nating 1%er. Yung connections ng ulupong na yan, mga 1%er na, pre. Iba na talaga laro nila doon. Ibang ball game na talaga Ibang yun. ball game yun. Pag sinabi mong brand po, kanila yun. Name it. Louis Vuitton, yung mga talang top of the line na brand. Ayun. Connections nila yun. Connections Di nila. ba nga, iniisip ko kung sino yung nagkaroon ng issue na na yung mga bata, pinagmamodel, pinagbibihis ng yung parang, Balenciaga. Balenciaga ba yun? Hmm. Hindi, ano yung sinabi mo kanina? Ano yung isa? Victoria's Secret. Hindi, yung isa pa. Louis. Louis ba? Louis Vuitton. Parang Louis Vuitton din eh. Hindi, Balenciaga. Yung, Balenciaga yung lang. latest na Oo. Puro mga yung binibihisan yung mga bata bondage, ng oo. Connected din yung mga yan. Hindi na ako magugulat kung oo. Hindi nila sinabi yung brand na yun, ha? But, tignan mo naman, sino yung mga connection niya, sino yung mga network niya. Sila rin naman yun. Magtotropa rin naman yung mga yun. Medyo dark kasi yung binakita ng Balenciaga nun kung somewhat talagang logically straight mo lang titignan yung mga pang-model nila ng bata. Okay naman, sige kung bata yung model mo. Pero kasi kung paano nila iano yung bata sa Maling-mali, pre. pati yung ere, pati props. Pati yung pag-props parang may sexual shit na Bondage, yun ang team. Oo. Yun ang tema ng photoshoot, bondage. Di ba bondage yung mga sexual Oo, na nagtatali-tali? oo, yun Yun na ang nga. ginawa nila sa mga bata, pre. Saka hindi naman bata target market mo, bakit yung sinashow mo? Di ba? Pwede yun, sige. Per se, let's say, gusto nilang pumutok, tawagin silang ganun for marketing. Kasi nga naman, sobrang sabog talaga kagad yun. And hindi rin naman sila na-cancel doon, tignan mo. Pwedeng ganon, kung marketing-wise. Pero napaka-dark pa rin ng ganong path. Diba? Pero kasi dahil dito nga sa na-expose kan si Epstein sa pinagagawa na hindi na siya marketing para sa akin, projection na siya. Yeah. Project na nila yung mindset ng may-ari, 'di ba? Tapos malalaman mo na isa sa mga connections nila PDF. Hindi ina nagbi-make sense kayo, hindi na yan marketing, puta kayo yan. Yan yung gusto ninyong i-promote. Pero dapat ba sisihin yung owner nun, Balenciaga? Kasi ang may hawak na nun, di ba, marketing, team na. Kailangan, oo. Kasi, Accountability. Ipapanood sa kanya yun, ano pre. niya pa rin, no? Oo. Bagay. Oo. Ako, naaalala ko na naman nga lagi ko mababalik to sa, ano nga to? Nakalimutan ko na, yung game na Korean. Game of Thrones. Hindi, isa pa. Basically, Squid Game. Squid Game. Doon ko na naman ma-relate, di ba? Yung mga elitista doon kung paano sila mag-trip-trip na lang. Ganun naman talaga yung salamin nun, pre. Yun nga talaga. Kaya nung nakita ko yun, sabi ko, hindi na to imposible. Ito na talaga yung nangyayari talaga. Yan yung isang nun. Yan yung isang, may equate mo doon sa nangyayari sa movie na yun. Meron pa isa, dati pa luma na yung Hostel. Hindi ko napanood yun. Hindi ko alam yung Hostel na yan. Pinaglalaban-laban. Medyo may pagkabastos siya.
Tapos, elitista din. Parang nagbibiding-biding sila Dahil dito na dati sa papatayan. napag-uusapan na nga natin na yung mga, lalo na yung mga 1%er na yun, dahil nga bored na sila, ang dami na nila. Pero mo yung lalaki na yon, si Ulupong na Epstein na yan, may island na siyang sarili. Ano pa bang masigit pa na mabibili mo sa island, pre? Wala na eh. Bored na yung king ina na yan. Kaya dahil sa sobrang bored nila, tao, kasalanan na ang gusto nilang laruin. Doon Di ba? napapasok yung tol na dapat may spirituality ka na connected sa higher beings. Doon napapasok. Kasi pagka may ganun ka, kahit papaano, may pumipigil Maiiwasan. sa'yo. Oo, may Oo, eh. pumipigil sa'yo. Pakaramdam mo, tingin mo may nagmamatsyag sa'yo at may tawag dito, may konsensya ka. Mm. And hindi ka rin naman maboboard kasi pwede ka naman mag-philanthropist eh. Kasi alam mo, he's watching, di ba? Oo. And siguro yung number one na pwede mo mapuntahan, philanthropist, pagiging philanthropist. Tulong-tulong kasi nakakapagod din naman yun, masaya din naman at the same time. Diba? Alam mo, pre, pag-iisipin ko, halimbawa ako na to hindi ako basta magbibigay ng theory dito. Halimbawa ako na to, Mhm. ang dami ko ng pera talaga. Trilyon talaga. Tipong mga 30 trillion. Yan ang net worth ko. Mm. So, nabibili ko na lahat. Tapos, halimbawa, nakachamba, nakasagasa ako dyan sa daan. Kaya ko talaga lusutan yun. Di ba? Ganun ang net worth ko. 30 trillion. Actually, bigyan mo lang ng malaking pera talaga yung family, especially kung hindi naman sila big time. Oo, no? Mapatahimik Doon na mo lang yun. doon na lang. At saka hindi mo naman disadya, wala naman may kagustuhan. Sobrang nagsisisi ka naman. And then, pakita mo naman na lahat ng problema na, sinulusyon naman. Tapos ito nga ang inaano ko nga, kung buong buhay ko, ganyan ang sistema ng buhay ko, alam ko na, kahit anong shit talaga malalampasan ko. Kahit anong shit, Pera kasi, no? Yun nga sa totoo lang, ang hirap naman magmalinis, hindi naman ako para magsalita para kay Epstein na kung ako dyan, nasa kalagayan mo Epstein, hindi ko gagawin yan. Di ba? Di mo Maniniwala ba kayo dyan? Pero malamang meron magko-comment dyan sa comment section. Masama ka talaga. Nireveal mo lang kung ano yung mga magpapabago ng isip mo. Hindi possible talaga malaki chance, mambababae ka talaga. Pero hindi ganun, kasi yung mga sa kanya, puro baby pa, pre. Oo, hindi, pero ang ipo-point ko dito, ang sinasabi kasi, Mga mga young adult, di ba? ito yung lesson na, ito yung, ang sabi nila kasi pag pinag-meet mo yung yung idealism, tsaka yung pagiging realistic, pag pinag-meet mo sa gitna yan, pragmatism yon. Mm. Yung, kumbaga gusto mong magkaroon ng development dun sa reality. Pero, ang latest update pagdating sa ganyan, hindi talaga kaya i-handle ng tao ang too much power, yung ganong klase ng power na katulad kala Epstein. Kaya wala pa tayong magiging totoong halimbawa na sasabihin natin na pag nabigay mo sa'yo yung power na yan, hindi mo gagawin yung... Again, nandun na eh. Kasi 1%er sila eh. So meaning, it's either hindi mo talaga mapupuntahan yun in your lifetime. Hindi mo talaga mapupuntahan yun in your life. 1%er nga eh. Oo. So, yun nga, yun na talaga. Ang point ni 8, wala makakapagsabi na hindi gagawin yung ginawa ni Epstein na ganong klaseng crime, yung ibang crime, no? Kasi wala pa nakakarating sa ganon, sobrang bihira. Mm. At walang nakakapangako na hindi gagawin yung mga trappings na ibang bagay. Kasi nga, hindi mo alam yung nararamdaman nilang sobrang boring na dun sa sitwasyon na yun. Tama ba? Oo, totoo. Kasi, putik, basta ako nalalagay ko talaga sa na yun. Alam mo, Pero walang... kasi tol, ang magiging doon, pag may family kang masaya eh. Diba? Imagine mo. Oo. Pero, Actually, nagme-make sense siya, pre. Family at saka yung sabi mo na may higher power. Kasi based dun sa biology niya nga, biography. Biology niya. Biography. Titi niya, gano'n. Biography. Biology na. Biography, pre. Ala siyang family, pre, na supportive sa kanya. Wala siyang ganun na kapatid, brotherhood, role model na father role model, masculine role model. Wala.
puro babae lang talaga ang kasama niya. So, Single most life. likely puro libog ang nagpairal sa kanya. Alam mo ba pare, sa sobrang, nagbi-make sense. Nagbi-make sense ulit. Alam mo ba, dahil sa sobrang puro libog lang yung napipitik niya sa senses niya, yun lang ang nasa-satisfy niya lagi. At yun lang gusto niyang isatisfy. Ang sabi nung girlfriend niya na naging accomplices niya rin sa mga pinagagawa niya is, sakit na siya, may sakit na siya ng kalibugan. 3 times a day niya kailangan magparaos, pre. Ganun na siya kabogli. Kaya, imagine mo kung ganun ka kabogli 3 times a day, lahat na eh. Kamanyakan magagawin mo na eh. Hindi ka na masatisfy ng simpleng chicks lang na babae. Kaya nandun na pumapasok na yung mga kababuyang ginagawa niya, pre. Tingin ko pare, isa rin papasok doon yung lagi mong sinasabi na dapat mag-combat sports. Kasi pag may combat sports ka, hindi mo nga gusto mag-release ng Yun na eh. Wala siyang semen, ganun. pare. Kasi, alam mong manlalambot ka sa sparring bukas, yari ka. Di ba? Totoo. Malambot ang tuhod mo, yung reaction time mo, delay, mababa testosterone mo lahat. Kung hanggat kaya nga ng 2 weeks walang ganun, ba alam ko may sparring tayong sineset, wala talagang release pare. Hindi ka magre-release sa GF mo, sa babae mo na, kasi mahirapan nga. Pero siya tingin ko wala siyang ganun. Kaya, Wala, pre. Wala siyang kahit anong sports. Golf siguro. Pero wala. ano din naman kasi. Wala ano kasi. yun, pre? Wala, oo. Maglalakad ka lang no, pag ano, Wala. minsan ka magbabagi kart pa kayo, di ba? Wala namang- Mayaman lang talaga siya, pre. Businessman sagad. Wala siyang ganyang mga activity, pre. Kaya nga yun eh, yan yung mga lesson na nadaanan ko throughout sa ano eh. Sa pag-immerse sa Bitcoin, di ba? Babalik ko na naman doon. Kasi, ang root kasi pre, yun nga eh, sabi ko nga sa inyo, kaya malaking, May sarili. kaya malaking bagay yung malaking bagay nga sa akin yung pag-immerse ko sa root kung bakit inimbento yung Bitcoin. Kasi ang sinabi nga, ang kalagayan ng tao ngayon, we are not capable of handling too much power talaga. Talagang tatamaan ka ng tukso. Kaya, dapat, yung mga sunod na technology na maiimbento, dapat, aimed towards not giving one entity too much power. Kailangan distributed talaga ang kapangyarihan sa lahat ng tao. Communism ang sinasabi mo. Basta distributed ang kapangyarihan. Oo, kasi capitalism. Ganun yun, pare. Capitalism yung parang Oo, too yung much power. ilan lang. Capital Oo, niya. eh. Yun, dapat talaga distributed yung kapangyarihan sa mga tao dahil sa pagiging insatiable nga ng tao, ang daming reason talaga para samantalahin yung too much power, pre. Kung halimbawa meron tayong kumpanya, tapos ako pinaka-humahawak ng malaking pera, ang mga possible na reason ko kung bakit ifa-fuck up ko yung perang meron ako na nahawakan ko sa company. Mabaliw ako sa babae or biglang, halimbawa, miyembro ng pamilya ko biglang magkaroon ng sakit ng grabe. 'Di ba? Yun yung mga madalian na, teka lang, saka ko na sila tatanungin. Gagalawin ko na muna tong lahat ng pera na to. So yun, ang sabi nila, lahat ng, kung ano man magiging innovation sa mga susunod, dapat ganun ang aim nun. Not too much power sa iisang... Isa. Disagree ako dyan. Talaga. Ako din eh. Kasi, Pero gusto I mean- ko yung thoughts and idea na sinabi mo kasi may yung wait lang tol, yung go lang, tanda mo yan. Yung communism kasi sobrang good talaga niyan in paper. Pero if in-apply mo na, tingnan mo North Korea. Communism yun ah. Pero hindi, iba kasi yung application nun eh. Kasi nga, it's good on paper. Pero once na pinalakad mo na sa tao, Hindi, ganun talaga pa. hindi pre, ang naging ano kasi doon, ang naging contradicting doon, ang naging trick doon, okay, walang makapangyarihan sa inyo, pero yung nag-i-implement, nasa kanya yung power. 'Di ba? So, may daya eh. parang hypocrite yung si May Kim dugas Jong-un. eh. Siguro. May dugas eh. Oo, iba yan. Actually, Tsaka parang dictator siya na communist. Oo nga, Parang larang nga niya eh. Dictator talaga. dictator talaga. Yun ang mali doon. So, dahil dyan sa part na yan, hindi ako oo na... So, hindi pa rin yun yung sagot sa sinasabi ko. Give Hindi pa me rin one yun. civilization or at least country na nag-success sa communism. Dami nag-try. Search it. Dami nag-try. Wala, naging terrorist lang din eh. Kasi None, ano siya eh. none. Hindi nga, kasi nga, ang naging mali nga sa communism, cognitive dissonance ang nangyari sa communism eh. Ang gusto mo mangyari, wala kang masyadong makapangyarihan. Pero nangyari, ikaw naman ang naging Diyos.
Di ba? Yung ano naman, yung dictator naman na naging Diyos, so mali pa rin. Defeating pa Hindi rin. mo rin pwede tanggalin. Yan. Oh, hindi, pero ito na nga. So, dito na nga tayo babalik. Kasi, kaya ito na talaga magiging sagot. Bitcoin lang talaga nakagawa nung ganun. Ganun yan. Alam mo yun? Kaya ayaw ko sana ng ano eh. Ayaw ko na sanang banggitin. Pero wala eh. Sige, connect mo. Yun yung halimbawa talaga. Kasi nga, ang sistema sa Bitcoin, lahat ng participants dyan, nasa tao ang kapangyarihan yan. Halimbawa, yung pag-setup ng mining rig, yung mga nakakaalam dyan, may mga community na rin dito sa Pilipinas yan, ng crypto mining eh. Basta i-setup mo yung computer mo, lagyan mo ng maraming GPU, kasama ka na sa nag-check and balance ng Bitcoin network. Paano mo siya ma-connect doon sa communism? Kaya hindi siya communism. Ang mako-connect ko siya doon sa, ang sistema niya ay wala sa iisang entity ang kapangyarihan. Kahit sino, mag-setup ka ng computer, ano ka na dyan? Participant ka na sa check and balance. Walang one entity kasi sa ano eh. Paano mo ma-connect yung Bitcoin na good siya sa tao na walang entity na pinakamalakas? Yan. Kaya siya good sa tao kung halimbawa in terms of pera. Kasi ang pera nga natin ngayon, piniprint yan ng BSP. Oo. Halimbawa sa Pilipinas ay BSP. Sa Amerika, Federal Reserve, ganyan. Sila ang nagde-decide niyan. Ngayon sa Bitcoin, wala. Wala nagpiprint. Imamine mo siya. Kailangan mo mag-setup ng mining rig para kung gusto mo magkaroon ng Bitcoin. Okay. Yun. Yung sa idea niya, pre, na parang sabi mo, walang may centralized na power sa Bitcoin. Kasi nga, kahit ako, pwede ako mag-setup. Pwede ka sumali, oo. Para sa akin, hindi rin siya pasok sa communism eh. Hindi nga Hindi eh. talaga eh. Kasi ang communism nga, kaya nga medyo hindi rin Madugas disagree nga kasi talaga. yung communism. Madugas kasi kahit hindi gumagalaw yung tao, yung power ng isa or yung effort ng isa, pwede niya ring makuha. Eh yung sa'yo nga, may effort naman na ginawa yun eh. Nag-set up siya, gumastos siya ng rig. So, parang capitalism. Parang kasi ang capitalism, kumikita yung nag-e-effort, gumagastos, nag-i-invest. Di ba? So, it's not necessarily... Parang ibang term, medyo complicated eh. Parang, nagulan din ako. parang pwede siyang gumitna, communism, capitalism, di ba? Oo. So yung Bitcoin parang, ewan ko, by your definition, parang gitna siya eh. Ang tinutukoy niya, yung Bitcoin itself lang. Pero once na ikaw na yung nag-effort nun para mag-mining, pasok na sa capitalism. Capitalism yun eh. Hindi na siya well distributed. Sa same, ikaw masipag ka ako, hindi. Same lang tayo ng salary. Even though mas may effort ka sa akin. No. Pero kasi sa Bitcoin, pag mas may effort yung isa, tapos mas namuhunan siya, Siya mas pa rin. kikita siya. Capitalism pa rin. Kasi ka, alam mo pre, madugas talaga yung ano na yan. Maraming... So, hindi ka rin agree sa communism? Hindi rin. Hindi rin so talaga. yung sinasabi mo kanina na dapat well distributed lang yung pera ng tao para walang power yung isang tao na malakas. Oo. Communism siya. Hindi. Bakit ngayon, sino? Kasi ang ganito yan. Ito nga yung trick na sinasabi ko. Ito nagpapagulo sa communism eh. Ang sinabi ng communism, ganun siya. Pero ang problema, merong leader na nag-i-implement nung ano. Kung robot na mag-implement doon, sino yung pinaka nagpapagalo ng robot? Nag-i-implement ng... Di ba sabi na, theoretically lang naman to. sige. Sabi mo, idea mo, dapat may isang robot na lang nagdi-distribute ng pantay-pantay na kapangyarihan ng lahat ng tao. So, sino nagpapagalo ng robot? Gets. Hindi kasi sa sistema ng Bitcoin, walang robot na nagdi-distribute ng power. Ang nangyari nun, ano siya eh, protocol kasi siya eh. TCP/IP. Mga IT na makakagets nito. Kumbaga, protocol siya na hindi siya tatakbo kung isa lang ang server, yan. Hindi siya tatakbo kung isa lang ang server. Kaya yung pinakaunang transaction sa Bitcoin network, dalawa agad. Ang ginawa agad ni Satoshi Nakamoto, send agad. Send, tapos yan na yung transaction, nagkaroon na ng network effect. Hindi siya pwedeng tumuloy kung isa lang, kung nagkaroon lang ng server. Okay, Bitcoin, fine. Sige. Pero, balik natin dun sa, sabi mo na dapat hindi magkasobrang power ang isang tao. Doon lang muna tayo. Remove natin Bitcoin. Sige, tanggalin natin. Gandang topic to, guys. Paano natin magagawa na di-distribute yan ng patay-patay sa lahat ng tao at masasabi natin okay yun sa isang sibilisasyon, sa isang country? Walang yung powerful na isa, di ba? Lahat tayo pantay-pantay, di ba? Paano natin masasabing mas good siya compare sa nangyayari ngayon na capitalism? Kasi, ganito na, maganda talaga. Ngayon, pre,
ito yun. Ito ang motivation. Ito ang tawag, ako sasabihin ko na rin na ganito ako kasi since 2017 pa eh. So masasabi ko na Bitcoin maximalist ako eh. So kami talaga, ideally, kung pwede lang, ang buong mundo, ang store of value na talaga natin, Bitcoin na talaga. Hindi, remove muna natin siya. Doon muna siya sa distribution ba ng... Hindi kasi ganito pantay ang na reason power. ko kung bakit ako babalik sa Bitcoin eh. Pag naging balance yung distribution ng pera, which is Bitcoin ang may capability nun ngayon. Kasi hindi hawak ng federal. Oo. Yeah, agree. Pag naging Bitcoin kasi, hindi na madaling magpagera. Hindi na kumbaga, alam mo yung resources mo, dahil balansyado na siya sa maraming tao. Kaya naman nakakapaggawa ng gera tong mga ibang bansa at nakakapambuli ng ibang bansa. Kasi sobra yung pera sa kanila. Nag-print sila, marami silang pambili ng resource, marami silang pambili ng oil, marami silang pambili ng barel. Makakapag-war sila. Pero kung decentralized nga yung sistema ng pera natin, which is yung Bitcoin ng pinakaunang application niya ngayon, hindi mo gugustuhin yun kung equal playing field tayo ng tao. Kasi gagastusin ko ba sa panggera tong pera ko? Dito ko na lang ito gagastusin sa mga pangkain ko at ano. Ganun eh, dun nangyari yung imbalance, pre. Dahil dun sa pera nga, di ba? Kaya yun na palagi yung yung mga gera na yan, yung mga korupsyon na nangyayari na yan, lahat naman siya pera ang motivation niya. Agree ako doon. Pera, langis. Kinuha mo yun, pera din naman, di ba? Oo. So, going back dun sa Epstein file, ito kasi yung yung pinaka na-interest talaga ako sa sinabi mo kanina na magandang pag-usapan at sabi mo kaya sobrang powerful ni Epstein na nagamit niya tuloy sa demonic shit at sabi mo kaya pangit talaga magkaroon ng superpower ng isang tao talaga kasi kung ano yung posibleng nagagawang pangit. Ngayon, sa dinami-dami ng 1% na yun na kasing yaman ni Epstein, ilan lang ba silang gumawa ng mga ganong shit na sobrang baliw, diba? Parang dalawa nga lang sila ni Kanye ngayon na pumutok eh. Kasi singaw at sisingaw yan kung marami sila. Si Didi rin. O si Kanye. Didi pala. Ay, si Didi pala. Sorry. Sorry ka kay Kanye, Nanonood yun eh. Kumakain si Kanye, okay na yun. Sabi ni Kanye. Ano yun? Saan galing yun? Sorry ko, Kanye West. Sorry. Kumakain ng lugaw Sabihin ngayon ko na. si Kanye, gumagano. Nakindarinig yung pangalan. Sorry, Kanye. Alam ko, nanonood ka na kantay sipot lagi, Kanye West. Okay, sorry. Si Didi pala. P. Didi. Ay, naalala ko yung A4 ulit. Kakamali-mali. So, yun. Yun yung sabi mo, di ba? Yung sa 1%er, konti lang naman sila, tol. Hindi natin pwede ma-blame na porket ginawa nung dalawa, tanggalan na natin ng superpower na people dito. Kasi ginain din nila packet yun. Oo. And kaya ako against sa idea ng gano'n, distribution pantay-pantay. Pero Bitcoin, tama ka. Pero sa distribution ng effort, ng sahod pala sa effort, disagree ako. Kasi mas masipag ako I would say sa 90% at least. Mas masipag ako. Hindi naman nila kaya yung ginagawa kong trabaho eh. Yung tipong putang ina wala nang pahinga yung gano'n. Gusto 8 hours nga lang pag umuwi ng mga yan, talagang pagod ako tol, Red Horse talagang gano'n na sila eh. Ako hindi para akong robot, para akong machine pare. Fucking working machine. Pag nagtrabaho talaga, walang tayuan. Maganda yan na binring up mo yan para maging clear tayo sa kanila pagdating sa ibig sabihin nung ganyan. So gusto ko din ma-rewardan ako ng, alam mo ba? Oo. Kasi tangina may 8 hours lang trabaho, ako 16 o 15. Tapos sa sahod siya ng same ko? Gago, hindi. Tsaka some people talaga, hindi naman, kaya di ako agree doon na distribution ng power. Bakit lahat ba yan deserve ng power din? Yun. Yan. Tapos wala na mag-excel. Oo. Yan. Wala na mag-overextend. Wala na Hilata, bibigyan mo ng power. Puta, anong gagawin sa power nun? Tama. Walang kwenta. Wala rin mag-extra mile ng work nun. Oo. So same lang tayo salary. So ang direct na application nung ibig mo sabihin dun sa distribution ng power, hindi yung distribution na nakaganon. I-distribute mo sa mga nakaganyan. Ito, distribute ko sa iyo. Nakaganon, i-distribute ko sa iyo yung power. Hindi ganon ang ibig sabihin nun. Kumbaga, kasi halimbawa, gamitin ulit natin yung Bitcoin. Sabi ko nga sa inyo, ito yung nagpa-red pill talaga sa akin eh. Kasi halimbawa, sinabi sa Bitcoin, 21 million yung supply. Hindi na yan lalampas dyan, yan na yan. So, tayo ngayon, ang lahat na magsisikap tayo, magpaunahan tayo Pwede para sa kumubra doon sa 21 Oo, million. magsikap tayo doon para sa 21 million na yon. Doon na mag-apply yung sinasabi mo na kung sinong masipag, sa'yo yan. Ngayon, ang naging mali kasi sa current system natin, dahil may cheat nga eh. Ang cheat, mag-print ng pera. Ang laki nung gap
Ang laki nung ratio. Kaya ang nangyayari doon, malamang nga dyan sa mga 1%er na yan, mas masipag pa ako dyan eh. Sa mga 1%er na yan eh. May right connect lang sila talaga. May right connect sila, kaya, di ba? Kaya sa kanila na napunta yung Totoo naman. pera. Yung, Totoo. di ba? Yung reward na dapat para sa akin, napunta dyan sa mga 1%er na yan eh. Di ba? So, ganon. Grabe nung gap nung ratio, di ba? May add ko lang dun kay Epstein. Balik ko lang ulit sa Okay. pinaka-topic na. Yung kay Epstein files. Instead na blaming natin yung gano'n na superpower na isang tao, Mm. wag natin tanggalan na accountability. Nasaan yung mga nanay ng bata? Oh. Oo. Kasi, sige, kasalanan din ni Epstein yun. Di namin sinusupport yung gano'n shit. Huwag alisin niyo yun ha. Kasi Oo. sisilip na naman yun. Victim blaming yun. Oo. Enabling kayo ng PDF. Tanginang Hindi. Di namin sinusupport. Alam niyo yan. Pero bakit hindi nakikita sa picture yung parents? Parang, tangina, lahat ba yan walang parents? Oo, no? Parang nasan yung mga hayop na to na hindi nagbabantay ng anak nila? Oo. Ano, na-offeran din eh. Tanginang yan. Dapat nga sila makulong eh. Yung mga ganyan na Oo. tumatanggap Yung na tama. legit yung pare. Kasi, let's say sabihin natin ganun yung ugali ni Epstein. Pero kung lahat ng parents, maayos, nuclear family yan yung backbone, di ba? Wala namang makukuha yung ganun eh. Totoo. Na child. Ito. So kahit may superpower yan, hindi naman niya ano yun kung sakaling wala namang tatanga-tangang family na ganun. Totoo yun. Yung ano rin kasi pre, again, this is gonna sound victim blaming, but kailangan magising din yung mga tao ngayon na hindi porket mayaman yung tao, automatically iisipin niyo ibibigay kagad yung opportunity hinihingi niyo sa kanila. Lagi niyo ring i-check what's the catch? Anong catch nito? Bakit mo ko bibigyan ng ganitong opportunity? Tama. Yun ang naging madalas na instances ng mga victim niya, pre. Lagi niyang pinaparamisa na papaaralin kita, bibigyan kita ng magandang buhay, bibigyan kita ng magandang opportunity. Kita mo naman yung connections ko. Oo. Oh. So nabulag naman itong iba. Ngayon, dahil nabulag, dinala sa ganito, namolestyahan, pak. I'm talking about those yung mga adult na mga nabiktima yung 20 plus. Mga ganun pare. Gustong nakita na connection na yung fashion, si babae gusto mong mag-excel sa fashion industry. Binigyan siya, inutusan ganun. Sumama naman. Kahit nararamdaman niya na pa ito, isang kwento lang to doon ha. Dinala siya sa isang place ni Ulupong Epstein, sa isang place na nararamdaman niya na may something wrong kasi dalawa lang sila. O yun naman pala eh. Pero dahil, sabi niya, ito galing sa bibig niya to nakita niya ang ganda ng place, homey, mabait daw si Epstein. So, ano yung loob niya. Pero, in the back of her mind, naisip niya, bakit dalawa lang kami? There's something wrong. Pero, hindi siya... Yung adult to. Yung adult na to, hindi niya inano yung instinct niya, yung survival instinct niya, may mali na. So, may nangyari, nagkaroon ng opportunity ngayon ng predator. Diba? Okay nang ina, 60 na yung mukha ni Epstein, tapos may yate. Ito pa. Sinama ka, nagtataka ka. Ito pa, pre. Ito pa. Ito siya SD yun. Ito kumati yung kumati yung anit ko nito. Yung sinabi ko sa inyong nabiktima na yon. Okay? Nabiktima na siya. Okay, good. Sana umalis na siya eh. Hindi, pre. Tinawagan siya one time, ganun ulit. Bibigay tayo ng opportunity, sumama ulit siya. The second time. And then, what's worst, sinama niya yung kapatid niyang babae. Nireto niya kay Epstein, pre. Kasi sabi pa niyo sa kapatid niya, bibigyan ka ng magandang opportunity ni Epstein. Biktima to ah. Biktima. Ngayon, na-SA din yung kapatid niyang babae. Ilan taon yung kapatid? Young adult na rin. Yun ang minor. But, yung ate niya ang nagbigay sa kanya doon. Binigay After siya. ng bembangan nila ni Epstein. After, pre. Dapat nga doon na siya eh. Parang, ay, tangina, lalayo na ako sa lalaki na to. But hindi. What's worse is, sumama ulit siya and then, nireto niya pa yung kapatid niyang babae, pre. Doon ako sabi ko, bakit ka ganyan? Dapat dalawa sila ikulong ni Epstein. Nangyari na nga sa'yo. Parang tinulak mo pa yung kapatid mo sa disgrasya. Agree ka ba na dapat dalawa sila ni Epstein na makulong?
Dapat eh. Kasi pati siya Parang binugaw mo yung kapatid participation mo, siya pre. Oo. Accessory to the crime, ganun ba yan? Oo, accessory. parang ganun. Ito, may naisip akong question. Merong opinion kasi, pagkumparahin nyo itong dalawa. Ano ang mas popular? Itong tanong ko. Ano mas popular? Yung idea na ako ang magulang, I don't negotiate with my kid. With my child, I don't negotiate. Sumunod ka sa akin, sumunod ka sa pagdidisiplina ko sa'yo. Yan yung A. Or B, gentle parenting. Ano mas popular? Alam mo naman ako, yan, disagree tayo sa gentle parenting. Pero ano nga yung popular? Gentle, Gentle parenting. parenting. Yun, hindi kaya ako to pinasok kasi ito na panahon para sisihin nyo yung gentle parenting. Kinanginay nyo. 'Di ba? Yan ang hindi nila kasi pre alam mo kung bakit sila nakakalusot na kala nila okay yun. Kasi nga ano siya eh. Kumbaga palatable, madaling i-absorb, gentle parenting eh. Pero yan ang malalim na sugat na nagagawa ng gentle parenting. Yung mga nabiktima ni Epstein, kung ang klase ng magulang niyan ay, tangina, bata ka, hindi mo may pag-negotiate yun, sumunod ka sa akin. Yan, malamang, hindi yan mabibiktima ng ganyan. Tama. Di ba? Kaya, tangina, pinakalat nila yung paniniwalang woke na yan, sila rin yung kinakain nung sila rin ang nape-predator. Yan din, alam mo yun, sila rin yung mahilig mang label ng predator. Kayo ang nagpapakain sa mga predator. Patay. Sa mga katangahan yung ganyan. Sila talaga kalat eh. Di ba? Kalat kayo talaga. Legit. Tapos, Tsaka gusto ko din maalis din sa mga isip ng mga, kasi kababaihan yung mga main victim niya. Gusto ko rin maalis sa isip ninyo na sana, alam mo yun, alisin nyo yung mindset na ang hilig ninyo sa luxury. Yun ang doon sila nauuto pre, doon sila naisasama eh. Tama. Pinapakitaan ng luxury lifestyle, nabubulag. Sabi pa nga nung girlfriend ni Epstein kung saan yung accomplices niya sa mga pinagagawa niya. Nauto niya yung mga babae, binibilan niya ng mga luxury bag. Pinagsha-shopping niya bago niya dalhin kay Epstein yung mga babae. Binabilan niya na kung ano, niluluro Binibilan niya, niya. oo. Young adult to. Oo, kaya nagpapakagat naman. Tingin ko sa part na yon, pag young adult na, and then nagbe-benefit yung babae, and then alam naman niya na may gusto sa kanya si Epstein, wala nang take advantage doon. Tingin ko transactional na yun. Siguro, ang hindi lang talaga pwede is yung sa PDF na. Yung sa mga... Kaya na dun, Pero yung young adult na, wala na, accountability na kayo. Nakatanggap na kayo ng Louis Vuitton. Binigyan kayo ng malaking pera, di ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, pinagano kayo, ganyan-ganyan, tinake advantage kayo. Mabalitaan doon sa Epstein documentaries, nakatatlo pala kayo. Nakadalawang balik pala kayo. Hinginang yan. Ngayon, wala na kayong pera. Gusto nyong hututan yung tao. Masama siya at the same time. Pero, itong mga young adult na to eh. Yung iba kasi, mga rin talaga, pawok din, pre, talagang gusto nila yung lifestyle. Gusto nila yung lifestyle. It's just that mali sila ng sinamahang lifestyle. Uso pa sa America yung lawsuit. Oo. Tigilan nyo kasi yung mga ganyang ninyo. Kumilala kayo ng tao sa natural way ng pagkakilala ng tao by talking with them, coffee, talking about life. Pero hindi kasi sila ganun eh. Basta makita nilang, gusto nila shortcut eh. Makita nilang maganda buhay, luxury lifestyle, maganda. Automatically, mabait na yung tingin nila eh. Ganun eh. Ano? pare pahihirapin ko yung usapan natin kasi pag, sinacycle ko yung mga bagay yung pinag-uusapan natin eh. Uunahan ko na kasi yung comment section. Ano bang tema? Kasi ang iba, sa atin yan, di kayo nga, kasi ang gusto nyo nga magpayaman at di magiging si Epstein kayo. Sige, bombay mo. Yun, pero ako sasabi ko, tangina, malayo pa sa katotohanan yun. Pwede maging Mr. Beast na lang, gano'n. Diba, philanthropist? Malabo. Yung kagad na isip mo, baka ikaw yun. Thinkers are doers, diba? Actually, binanggit mo nga kanina yung philanthropist no? Kasi kami, yun ang iniisip namin eh. Ikaw, thinkers are doers ka, doon ka, iniisip mo yung ganyan. Pero ako, iaano ko nga eh. Kasi, kaya rin naging ganun nga si Epstein. Kasi nga,
ano na yun? Lunod na sa kapangyarihan yun. Baka simula pa bata, ano na yun Tsaka eh. wala siyang foundation na maganda. Pre, yun ang napansin ko sa lahat ng mga gumagawa ng ganyan. Walang foundation na maayos. Basta todo career lang sila. Wala silang ginawang mga side activities na pwedeng, alam mo na, mag-distract sa poison na hatid nung kanilang lifestyle. Kasi, yan, for example, dalawa na example natin ngayon. Si PDD, isang ulupong din. Pure hustle siya. Wala siyang sports, wala siyang combat sports. Ano bang nakakasalamuhan niya dun sa arts, sa ano niya, career niya? Drugs, women, alcohol. Wala. Punta talaga sa kabalastugan. Makamunduhan. Si Epstein naman, sabihin na nating may sakit nga siya sa libog niya. Ano bang nagpa-distract sa kanya? Wala. Puro babae pa rin. Nasa lugar siya na puro babae, chicks, na tapos may power pa siya, hindi pa siya nababatukan ng government. Wala. At least kung nag-sportsman lang yun, nasuntok yun, magigising yun na parang putang ina. Kaya nga, hindi naman porket mayaman, magiging straight na mabuboring ka na at magagamit mo sa masama. Tignan nyo na lang si Manny Pacquiao. Oo, diba? yan. Kaya sinasabi ko na, siya kasi yung naging base ko kanina na may family. Diba? Although hindi man nakakuha ng malupit na foundation dahil sa parents niya, pero kahit pa paano, maganda yung mga napili niyang samahang kaibigan, tingin ko, nung kabataan niya. Kaya naging maayos siya. Oo. Ano ba? Religion and family, diba? Kompleto yun eh. Family, religion, sports. Pero nung bata siya ba, hindi siya na, puro pain and suffering siya eh. Oo, Yeah. di ba? Pero tingin ko, bumawi siya sa mga napili niyang kaibigan na maganda, na samahan niya. So yan, naisip ko na kung paano siya papasok. So, hindi pa rin valid yung mga tuwiran dyan na kaya wag nang mag-asam ng magpayaman. Ako, wag na kayo mag-asam ng ganyan. Hindi. Gago. The more na mag-asam ka pa rin. Kasi ganito rin yan eh. Ikaw rin yung pag-asa na kumontra dun kay Epstein eh. Ngayon Di ba? alam mo na. Tama, Oo. totoo. Di ba? Sino bang tingin mo, sino ba ang makakapalag kay sa klase ng tao na katulad ni Epstein? Oo. And syempre, someone powerful din. Powerful na mas may magandang pundasyon. Kasi kung yun na nga, dahil ginawa mong excuse yung katamaran mo, edi hahayaan na lang talaga natin na Wala ang say, pre. walang say. So, ang magiging nasa top talaga, mga katulad lang ni Epstein lang talaga. Yeah, Di ba? I agree. Kaya wala, excuse lang yan pag comment ka na naman ng ganyan dyan. Kasi yung mga tamad na mahirap, pare, gustong-gusto nilang gawing excuse yun na, hindi, ayoko yumaman kasi pag yumaman ka, Root of evil. oo, wala. Tsaka ano bang malay mo, yun lang, isa lang yun eh. Iilan lang yung nababalitaan natin. Gine-generalize mo na eh. Oo naman, yung 1% sa buong mundo, pare, baka akala nyo, konti lang yun. Let's say, 6 digit pa rin yung mga yun. Hindi, ano ba, 6 billion tayo, di ba? 8 billion nga eh, 8 billion. 8 billion na tayo ngayon, oh. Dami na, 8 billion. Ilan yung 1% na sinasabi natin na yun na mayaman? Ilan ba 8% ng 8 billion? Di ako magaling sa Di ako magaling sa mat. Madami pa rin. Oo, marami pa rin. 8 million ba? Oh, Mga ganyan. 8 let's say 8 million na lang. Oh. So yun na lang muna, 8 million. Sa 8 million na, ilan ba yan sila? Marami rin. O let's say sabihin natin na gumagawa sila, kagaya ng PDD, Epstein file. Let's say 1,000 silang ganyan sa top 1%. Madadama yung 7,999,000 na di ba? Tsaka ano bang malay natin? Sa sobrang powerful ng tao, bakit nailabas yung baho niya? O baka may kumakalab. Malamang mayroong 1% ang Oo, naglabas tama, nun. tama. Yun ang pumalaban sa kanya na hindi natin alam in the background kasi nga tahimik siya eh. So, ang ina-explain lang naman namin dito, money, it amplifies you lang naman Yan, talaga. Yun ang punot dulo. Hindi kami naniniwala porket yumaman ka na agad, puro ka demonyon, magpi-PDD lifestyle shit ka na agad. critical sisingilin ka rin nun. Oo. Lahat nga ng bagay na gagawin mo, sinisingil ka rin yan sa ibang bagay. Hindi mo lang napapansin. Pinag-usapan na natin yan sa asset and liabilities sa previous episode. Nabuksan isip nila doon. Daming good comment kay It doon, saka sa atin. Naisip ko na naman idugtong. Ano na naman. Konektado siya doon eh. Tinan mo preo, talaga, once na maganda foundation natin eh. Maganda yung base natin. Tinan mo, nakokonect ako na naman. Gentle parenting ulit to. Let's go. Kasi, yung tipo ni Epstein nga, too much power, gentle parenting, malamang binigyan lang ng pera yan Oo eh. lang yun, pre.
Luho Di ba? lang yun. Binigyan lang ng pinamanahan lang yun. Luho lang Stupid. yun. Pero kung halimbawa, ako mag-iisip, anak ko, hindi ko paliliguan ng pera yan. Okay nga ako kung wag mo na pamanahan yan eh. Pamanahan mo ng knowledge, yung pera mo, wag mo na ipamana. Or, pwede mong pamanahan pero di niya alam. Oo. Tapos Parang- darating yun at certain age siya, mga 35. At kung deserve niya, pre, kung nagpakita siya ng deserving attitude, hindi lang basta lumaki lang siya tumanda, bigay na. Parang ganun lang din yun. Deserving. Nag-sport siya, may pinagkampyonatuhan siya, or at least pag-aaral niya malupit. May business siyang sarili niyang, galing sa sarili niyang shit. Nakikita mong lumalago. Pwede mo expand kung trip mo, pwede. Kaya tignan mo, Diba? nagbi-make sense yung sinabi mo, pre, kasi nga spoiled eh. Masama talagang ini-spoil ang bata. Si Epstein ang isang sa mga example ng na-spoil na bata. Wala siyang break eh. Hindi niya naisip na tangina, extreme na yung ginagawa mong kababuyan. Tama. Wala siyang preno, pre. Ganun ang mga spoil, walang preno. Basta kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Pag hindi mo sinunod yung gusto ko, magwawala ako dito. Ganun ginagawa niya. Pag ayaw ng babae, tinatakot niya. Oh, spoiled eh. Sanay siya sa pinalaki siyang ganun eh. Binigyan mo pa ng pera, power, much worse. Na-amplify. Na-amplify yung pa. pagiging spoiled niya. Oo. So, dito sa topic na to, hindi pa rin nabali yung sinasabi namin. Ganito pa rin. Combat sports, magpayaman ka, tapos boxingin mo yung mga katulad ni Epstein. Di ba? Di ba? Utang ina mo! Totoo yung sinabi mo, combat sports talaga pare. Napakalaking bagay, matatalo yung last. Totally. Tatalo Totoo, talaga. totoo. At least kung halimbawa dati, lagi kang nadadali ng last mo, pag nag-combat sports ka, kahit sabihin mo na lang, let's say, bababayan ng once a week. Or kung talagang malibog ka pa rin klase ng lalaki, minimum thrice a week or twice a week. Pero kasi nga, sa sarap ng training mo, hindi mo na may isip kasi yung ganun eh. Kasi Okay na, pre. pagod ka pag gabi eh. 'Di ba? Iba yung tsaka mas na-injure mo yung last mo lalo dahil nga may tolerance ka na dahil nga binigay ng training sa'yo pare. Oh, hindi, ako, Ganda rin talaga ng may combat. isang madaling halimbawa rin na sabihin ko, siguro, kung halimbawa kanina tigas na tigas ako, kung may nakita man akong nakakalibog o kunwari ganun. Tapos nag-podcast tayo, baka kalimutan mo yun eh. Kaya mo ba yun panatilihin yung tigas mo, magpa-podcast tayo ng ganito? Kasi Basta- may work ka. Basta Okay. occupied ka talaga, pre. Pang mga lang talaga yun. Pang mga board lang talaga yung ganung Bored and walang sports and hindi na sapak sa mo kasi wala kang combat sports eh. Hindi na pawisan, hindi masyado nahirapan ng Siguro kaya... Dagdag mo pa yung spoiled, diba? Tangina. Nasa Patong-patong na. gated community yun, nasa prestige community yun. Hindi nasasapak kahit classmate yun, hindi nasapak yun eh. Yeah. Tapos Kaya wala pang Diyos. Wala pang Diyos, wala. Talagang ano yun, parang bulldozer yun na babangga ng lahat. Di ba? Tapos wala pang family mapaglilibangan at kakain ng oras niya rin. Kasi pwede ka naman manood ng football ng anak mo eh. Naalala ko itong sinabi mo nga kanina eh, yung kay Epstein nga eh. Na, yun nga, totoo yun eh. Kahit too much power, tapos may family ka na minamahal, kasi pag lumalaki yung ulo mo, masasagasaan mo yung mga yan eh. Masasagasaan mo. Kaya magandang pambalanse talaga yung pamilya. Kasi yun lagi may isip mo eh. Mahal ko yung kapatid ko, mahal ko yung anak ko. Totoo. So magkakaroon talaga ng boundary kung hanggang saan mo lang ine-exercise yung kapangyarihan mo. Oh, at pwede mo naman din mag-travel na lang kayo, sama-sama kayo eh. Alam mo, nasasayangan nga ako eh. Kumbaga, yung yaman mong ganun, nauwi lang sa walang kakwenta-kwentang bagay dahil sa kababuyan mo. Ang dami-daming ang sarap gawin na philanthropist shit na masarap gawin na maaalala ka in the coming years, magiging legendary ka. Pero wala, naalala siya dahil sa kamanyakan niya. Biruin mo, sa yaman mong yun. Kung ako siguro pare, baka ganun ako kayaman. Yung Africa, napaunlad ko eh. Di ba? Oh, legendary ka pa. The first philanthropist that make Africa successful. Pero wala. Kasi nga di siya nahihirapan. Sumikat ka sa Naalala pagiging ko ulit PDF mo. yan na Shit. nakakaisip ko eh. Alam mo sa libro. Oo, putya. Alam mo ba maraming mga ulul din na nagsasabi na tinitira pa si Elon Musk na kung to wala na magawa sa pera, gusto na lumipad ng Mars oh. Yun na nga, alam mo, mas okay pa nga. yun ang eh. sasabihin ko. Kaya nga sinabi ni Elon, tang ina, iko-conquer ko Mars kaysa maging kasing supot ni Epstein. Oo. Di ba?
History na kasi yung binabattle nito ni Elon. Tignan mo. First man na nakapag-create ng rocket na kaya magpa-landing ng maayos pabalik. Tignan mo ang labo. Nakagawa nun, par. Ang labo nila, di ba? Sasabihin nila, money is the root of all evil. Yung isa gustong mag-invent ng something, Innovate. mag-beyond the human Ganun? capability. Tapos, Yung isa- sasabihin mo, yung isa, PDF, di ba? Sibak ng sibak sa gilid. Anong no? evil doon? Ang gulo din ito. Magulo ka. Magulo ka. Ganda nang sinabi mo kasi siya rin yung unang-una nag-invent ng autopilot car. Electric vehicle. I mean, hindi naman siya yung, let's say, sabihin nating idea talaga, but siya yung nandun nag-finance. Or siya yung utak niya pa rin yung nandun. Siya pa rin mag-approve nun eh. Okay. Whether paprojectan niya to o hindi eh. Di ba? Pwede naman niyang ipambayad na lang ng... Pwede naman siya maging Epstein. Di ba? Hindi niya ginawa. Oo. Diba? Tapos ngayon, kinoconquer niya yung Mars, tanga history yung inaano ni Elon. Parang ano na nga siya tol eh, siya yung makabagong Nikola Tesla eh. Agree ba kayo doon? Na, No doubt. siya, si Baka Nikola, mas magaling pa siya. Sorry sa mga deads na ano natin mga legendary Pero lupit na ginagawa ni Elon, baka mas malupit pa siya dun sa mga nakaraan Pero syempre di ko sila kilala totally hindi magbabattle dyan, kulang sa gamit yung dati, pero nagawa niya yun. Pero ang Parang gandang ano you yun. got all of the need. May internet pa ngayon, tol. Pero tignan mo naman yung ano nila, baga yung history nila, ang ganda. Di ba? Ang Ito ganda. ang tinalo ni Nikola Tesla noon, pre. Na, tignan mo, yung invention pala niya na tinatawanan dati is for 2020 pala. For 2000 pala Sabagay. talaga. So, So, hindi ko pa rin madidiscredit actually, yun. tama. Panis pa rin talaga. Hindi sila mapagkumpara talaga actually. Uy, walang internet ng boy. Oo. Paano niya na-create na etong Tesla na, kaya di ba si Nikola Tesla? Kaya binawili ba ako doon. Paano niya naisip na ito ang kailangan ng future? Pre, ito nga Ahead siya ng 100 Oo. years, Putik. tol. Kasi inopen mo. Sunog na sunog siya doon, boy. Pre, ito nga ang chismis. Nikola Tesla, tama ka nga. Time Pre, traveler siya. Yan! Iba ang game nun. May chismis na ganyan. Time traveler. Ito paanuhin lang natin palikotin natin lalo yung Hindi, utak nyo. pwede na natin paliparin kasi okay na yun. Kung si Nikola Tesla, time traveler na sinasabi, alam mo pa, si Einstein naman na sinabi, nagko-communicate sa mga aliens. Kaya ganun kagrabe yung mga ano nila. Kaya, iba talaga game niya mga gago na yan. Pwede, but madidiscredit siya doon kapag binato mo ng ganung theory. Kasi Ibig sabihin, alam niya madidiscredit na. yung factual niya na nagawa niyang madidiscredit siya. Sino ba? Si Nikola Tesla? Oo. Na. Lodi Kasi ko ibig yan sabihin, di pala siya matalino, alam niya lang. madidiscredit siya. Hindi, pero ang Hirap hirap. tayo sa factual na Pero- nagawa ng libro. Paano siya nakapag-time travel? Oo, ang pa rin, hirap pre. din nun. Ang hirap din nun. Ano imposible yun? Kasi dapat napapasan niya muna yung electric na no wire. Kasi Pero- yung idea niya yung tatamaan ng electric yung mo nang hindi na kailangan ng wire. Di ba nakakapag-charge tayo ng sa kanya Yung yun eh. wireless. Oo. Ngayon, kung kaya niya yung time traveler, time travel, ba't hindi niya kaya nang gawin yun na perfect yung idea niya na yun? So, pwedeng Pero alam mo, sabi nga nila, kung si Nikola Tesla ay hindi nila pinigilan, ang kuryente dapat libre lang. Itarak mo lang daw sa lupa ang kung ano man ang gusto mong paganahin ng kuryente. May kuryente na, libre lang daw dapat ang kuryente kung nag-succeed si Nikola Tesla sa... Parang ninakawan din ata kasi ng idea si Nikola Marami siyang Tesla. pera, broke Yun, din yan yun. Nikola Tesla, Elon Musk. Hindi sila, ngayon sa usapan natin, hindi sila pagkukumpara. Magkaiba yung... OG pa rin Nikola. Pero Tama ko yun. definitely OG talaga siya. OG, yeah. Definitely OG. Siguro parang yan, LeBron Jordan na Argument. LeBron Jordan na argument Sa yan. bagay. Walang panalo. Pero pareho mag-enjoy yung mag-uusap. No? Maganda topic yan sa next topic tala. Walang katapusin. Pwede tayo magbatuan ng, ito nagawa niya. Ito nagawa. So yun pare, sana na satisfy namin kayo dun sa Epstein files na yan. All in all, ang tumutugma na naman yung sinasabi namin na Paano kung nakita pala dun si 8 Acid kashakan si Epstein, no? gago sa AI, pwede nang gawin yun. Huwag ka magulat mamaya. Tapos kami dalawa ni Diyos nasa likod, nakaganon. Oo, nakaganon Si po. Epstein nakaganon. Nakaganon. Gago. Fuck, hindi nangingi lang kami ng solicit. Kapag jersey. Tanginang yun. So yung mga pare, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Iwan nyo sa baba yung mga reactions ninyo pare, suggestions. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos.
And to support podcast, magbabalik kami. Ang lupit nun, nalupitan ako nun sa party, hindi ko akalain na gano'n kalalabasan nun. Nahirapan nga ako pero sabi ko, Stress ka doon, dalawa kami. Pero ang galing, ang galing. Galing. 3 p.m. Gang! Alam niyo na yung gang sign natin, guys. 3 p.m. gang, Rainbow gang. Gusto ko magkaroon ng belly, pero nagaling sa medley. Chicas na ubod ng body, tropa ko puro spiky. I'm drip too hot, heavy, my flow too hot, wavy. How many you got? Plenty. Enemy, what? Envy. I want more money, I want more shorty. I know this chick, pero alam ko distractions. Gusto ko lagi yung pera, wala pa kayo sa precautions. Di rin mahilig sa kera, wag mo lang